Hawak na ng Barca, sarado na. Ilang taon nilang hinabol ang Portuguese na midfielder ng Manchester City. Ilang taon ng negosasyon ng paglalapit ng pag-asa ng mga kule. At ngayon, sa pinakamasaklap na sandali, biglang lumitaw ang Real Madrid. Lumabas si Florentino Perez, kakare-elect lang, at lumitaw din ang pangalan ni Jose Mourinho. Akala ng lahat ay para sa Barca ang signing na ito, pero nauwi itong bangungot para sa mga Azulgrana ngayong tag-init. Manatili ka, mahaba pa ang kwento. Alam mo ba kung ilang beses muntik makuha ng Barca si Bernardo Silva sa mga nakaraang taon? Siguradong magugulat ka sa sagot. Sa tuwing hindi siya dumarating, iba-ibang dahilan, pero wala ni isa ron ang mas masakit kaysa dito. Balikan natin ang nakaraan para maintindihan ang laki ng nangyayari. Hindi lang ngayong season ang kwento ng Barca at Bernardo Silva. Ito ay kwentong matagal nang nangyayari at sinusulat, ngunit hanggang ngayon ay wala pang huling kabanata. Unang malakas na narinig ang pangalan ni Bernardo Silva sa Camp Nou ilang tag-init na ang nakaraan. Gusto siya ni Xavi Hernandez. Sinubukan ng club, ayaw magbenta ng City. Sobrang taas ng presyo. At ang Barca, dahil sa mga problemang pinansyal na alam ng lahat, ay hindi kayang harapin ang operasyon nung panahong yon. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang isa pang tag-init, at si Bernardo Silva ay nanatili pa rin sa City. Isa pa rin siya sa pinakamagagaling na midfielder sa mundo. At ang Barca ay patuloy siyang hinahangaan mula sa malayo, may halong pagnanasa at pagkadismaya. Natanging isang manlalaro lang ang nakakapagdulot, yung alam mong babagay siya sa'yo pero hindi mo siya makuha. Hanggang sa ngayong tag-init, parang iba na. Ngayong tag-init, pinaghirapan ng Barca ang pagkuha sa kanya at umusad na ang mga pag-uusap. Pumayag si Flick at lahat ng palatandaan ay nagsasabing magkakaroon ng masayang katapusan ang kwento. Pero biglang pumasok sa eksena ang Real Madrid. Gustong makuha ng coach ng Barca si Bernardo Silva. Alam mo ba kung bakit angkop siya sa kanilang sistema? Alam mo ba kung anong nagbago nitong mga huling oras kaya posibleng masayang ang lahat ng pinaghirapan nila? Si Flick ay coach na kailangan ng kumpletong midfielder. Matalino, marunong mag-press at mahusay maglabas ng bola, pero marunong ding sumugod at maka-score. Si Bernardo Silva ay eksaktong ganon. Isa siyang manlalaro na kayang maglaro bilang 8, 10, kahit bilang falsong winger, walang duda. Ang karanasan niya sa pagwawagi ng titulo sa City ay dahilan kaya siya ang leader na kailangan ng locker room. Gusto siya ni Flick, may naisulong na ang club. Pinagtrabahuan na ang operasyon kasama ang taga-City. Sa wakas, sa edad na 30 dumating siya ng libre, walang bayad. Ngayon o hindi na kailanman ang pagkakataon, alam yun ng Barca. Kaya naman umusad ng husto ang negosasyon, kaya masakit ang dagok na ito. Dahil hindi naman nauna ang Madrid. Ang Real Madrid ay dumating nung akala ng Barca ay panalo na sila sa karera. Mourinho. Iyan ang pangalan na nagbago ng lahat na yung araw. Si Jose Mourinho mismo ang tahasang humiling na kunin si Bernardo Silva. Kapag may hiningi si Mourinho sa Real Madrid ni Florentino Perez, nagiging matindi ang sitwasyon at kakaunti lang ang kayang tapatan ng ibang club. Bakit suwak si Bernardo Silva sa plano ni Mourinho? Ipaliwanag ko ngayon. Malinaw ang lohika ng kombinasyon ni Mourinho at Bernardo Silva. Kabisado ng Portuguese na coach ang football sa Premier League. Kilala niya ang manlalaro at alam ang kakayahan nito. Si Bernardo Silva sa ilalim ni Guardiola ay naging pinakakompletong midfielder sa Europa sa loob ng maraming taon. Pero nakikita ni Mourinho sa kanya ang isang bagay na maaring hindi lubos na napakinabangan ni Guardiola. Ang kanyang kakayahang makipagkumpetensya, ang kanyang mentalidad na palading gustong manalo, ang kanyang matinding depensa. Gusto ni Mourinho na masipag at tumatakbong midfielder na marunong mag-press at may technical na kakayahan para kontrolin ang bola sa mahihirap na sandali ng laro. Ganon klase ng manlalaro si Bernardo Silva at alam ito ni Mourinho. Hindi basta-basta ang tahasang hiling niya sa Madrid. Pinag-isipang mabuti ang taktikang desisyong ito. At si Florentino na nauhan na raw si Olisa o sabi niya ay nagpasya na. Karapat-dapat ding idagdag ang pirasong ito sa gitna ng midfield para sa proyekto. Pero may isang bagay na di napapansin ng marami. Para makapunta si Bernardo Silva sa Real Madrid o Barca, may mga kailangang mangyaring galaw muna. May mga manlalaro na kailangang umalis. At sa kaso ng Barca, halos tapos na ang mga galaw na yon.
Alam mo ba ang nangyayari sa planong yan ng Barca? Nagplano ang Barca ng operasyon para pundohan ang pagdating ni Bernardo Silva. Ang mga pangalan na malakas ang usap-usapan na aalis ay sina Marc Asado, batang midfielder na may merkado at maraming interesadong club. Ang bentahan sa kanya ay magdadala ng pinansyal na ginhawa para makuha ang Portuges. Nagkaroon si Asado ng season na may magaganda at di magagandang sandali, pero gusto siya ng ilang European teams. Malinaw at nakaayos ang plano ng Barca. Ngayon, dahil sumingit ang Real Madrid, napunta sa alanganin ang lahat ng plano. Kung mapunta si Bernardo Silva sa Madrid, malamang manatili si Asado sa Barca, pero ang puwang sa midfield na gustong takpan sa pagkuha sa Portuguese ay mananatiling bukas. Hindi ko ito tinitingnang pangangailangan, kundi oportunidad sa merkado. Sa ngayon, may kaba at tensyon sa mga opisina ng Barca. Ang pagkawala kay Bernardo Silva ay hindi lang basta pagkawala ng isang gustong kunin, kundi pagkawala ito sa kamay ng matinding karibal. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Hindi tulad ng PSG, Bayern o Premier, kapag napunta siya sa Real Madrid, may bigat itong historical, emotional at pampalakasan na lagpas pa sa usapin ng transfer market. Dekada nang naglalaban ang Barca at Real Madrid sa pagkuha ng pinakamagagaling na manlalaro at may ilang kasong tumatak sa kasaysayan ng football sa Espanya. Mga transfer na nagdulot ng matinding sugat sa isang grupo ng tagahanga. Yung hapon, kung totoo ang balita, maaaring mapabilang si Bernardo Silva sa mga manlalarong inakala ng Barca na kanila na, pero sa huli ay nagsuot ng puti. Hindi lang ito dagok sa sports, ito ang naratibo, ang kwento. Matagal ng target ng Barca si Bernardo Silva, na yun lang sila pinakamalapit. Pumayag na si Flick, tahimik at maingat na nagtrabaho ang club. Kumbinsido silang sa pagkakataong ito, mangyayari na talaga. Lumitaw ngayon si Florentino Perez, bagong muling halal na presidente ng Real Madrid. Parang bulong lang sa tenga, pero sa ilang oras, nawala lahat ng pinaghirapan mo. Ibang sakit nun. Ito ang ngayong hapon na nagdudulot ng lindol sa mundo ng mga tagahanga ng Barcelona. May impormasyon tungkol kay Bernardo Silva na nais naming ibahagi ngayon hapon. Paliwanag kung bakit gustong makuha agad ng Barca at Real Madrid si Bernardo Silva, lalo na ngayon sa summer transfer window. Nagsasara na ang pagkakataon para makuha siya, alam ito ng dalawang club. Si Bernardo Silva ay 30 taong gulang na, pero sa modernong football, hindi yon problema. Ang mga midfielder ay nakakalaro pa rin sa mataas na antas hanggang 34 o 35 taong gulang. Nakita natin yan kay Luka Modric. Makikita rin ito kay Toni Kroos matapos siyang magretiro. Matatapos ang kontrata ng Portuguese player sa Hunyo, 30 at magiging malaya na siya. Kaya ngayon, kumikilos na ang Barca at Real Madrid. Dahil dito, tahasang inaprubahan ito ni Flick. Kaya agad itong hiniling ni Mourinho. Ito na ang tamang pagkakataon na yung tag-init. At napansin ito ng dalawang malalaking club sa Espanya ng sabay, na ngayon na o hindi na kailanman. Problema ng Barca, nasa loob ng Real Madrid si Mourinho at itinutulak niya ito. Alam rin ng lahat na may espesyal na koneksyon si Bernardo Silva sa FC Barcelona. Dito papasok ang tanong na walang gustong itanong ngayong hapon. Kaya ba ng Barca gumanti at harapin ito? Kaya ba nilang sumabak sa labanan ng mga alok ng Real Madrid para kay Bernardo Silva? Hindi komportableng sagutin, pero kailangan. Ganito talaga ang kalagayan ng ekonomiya ng Barca. Malaking pagsisikap ang ginawa ng club para ayusin ang mga pananalapi nito at mabawi ang puwang sa budget para sa sweldo para may rehistro ang mga manlalaro. Pero kapag direktang laban sa Real Madrid, ayaw ng Barca makisali sa anumang labanan ng mga alok. Alam rin nila na mas malaki ang pondo ng Real Madrid para dito at kayang mag-alok ng mas magandang kontrata sa Portuges na manlalaro. Kung magdesisyon ang Madrid na si Bernardo Silva ang target nila na gusto siya ni Mourinho na binabasbasan siya ni Florentino, malaki ang kakayahan ng Madrid na taasan ang alok na yon at alam yon ng Barca. Kaya naman kinakabahan sila ngayong hapon. Ang tanging alas ng Barca sa ngayon ay ang kagustuhan ng manlalaro. Mayroong pabor si Bernardo Silva, malinaw sa kanya na ang gusto niya ay ang proyekto ni Hansi Flick para sa Barca para sa estilo ng laro. Hindi ganun ka-decisive ang pera bilang salik. Pero kung mag-alok ang Madrid ng di matanggiang kontrata at si Mourinho ay tumawag, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Iwan ko sa inyo ang pagninilay na ito.
Sa pagdating ni Mourinho, simula na ang debate at unang labanan ng Barcelona at Real Madrid. Malalaman natin kung sinang makakakuha sa manlalaro. Sa tingin ko, personal at natatanging desisyon ito ng manlalaro. Si Florentino Perez ay bagong presidente pa lang, pero may alok na agad na mahigit 100 at 50 milyong euro para sa isang manlalaro. Tingnan natin kung sino siya. Sa kabilang banda, malinaw na malinaw para sa Barca. Mayroon tayong proyektong pampalakasan. Mayroon tayong koponan at coach na nanalo ng mga titulo nitong mga nakaraang season. Napatunayan na walang hihigit sa logo ng koponan. Hindi mababaliw ang Barca. At palaging magbabayad o mag-aalok ng kontrata na naayon sa kondisyon ng merkado. Kung gusto mo maglaro sa Barca, tanggapin mo. Kung piliin mo maglaro sa Real Madrid, doon na nagtatapos ang kwento. Manatili lang kalmado. At ang Barca ay may tiwala na si Bernardo Silva ay magiging manlalaro ng Barcelona. Ano ang palagay mo? Saan mo tingin maglalaro si Bernardo Silva next season? Sa Real Madrid ba dahil sa pera o sa Barca dahil sa proyekto at damdaming tsule? Like, i-hype ang video at i-comment ang sagot mo. Mag-subscribe para umabot ng 500,000 followers Barca kahapon na yon magpakailanman.